I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Ay magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman, Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan session at andito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. At pasasakatin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga upal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, satanas, hudas, madarabas, sestas, mga mang-uumit, mandurukot, mga impacto, mga engkanto, lahat babanatan natin dito. At isang magandang balita mga bossing, dahil ang ating pinakamamahal na si VP Sara ay tatakbo na bilang presidente. Pero bago yan, bago natin pag-usapan yan, bago natin pakinggan yung kanyang breaking press con. Di ko alam ba't siya bigla nag-press con eh. Pero bago natin pakinggan yan, mananawagan muna tayo na mag-follow kayo sa ating Facebook page. Papakita ko na din para inyong malaman. Ito, pakita natin yung bagong Facebook page natin. Ayan siya mga bossing. Boss Dada, ayan yun ha. Alam mo ha. O ito, iano natin. Ayan. O ipakita natin yung ating Facebook page. Ayan, yung Boss Dada na yan. Ayan, yung makikita mo yung cover photo ay yung mga poging mga kapatid ko sa Banateros. Ayan. Oh, ang laki ko pala talaga oh. Ayan, tapos yung picture niya yung kulay puti. Hanapin nyo lang yan, Boss Dada, makikita nyo to kulay puti. Kasi yung isang account ko, na yung itong account natin na ginagamit ngayon, yung restricted, dahil kay Erwin Tulfo, putangin ng Erwin Tulfo, ay Rapi Tulfo na to eh. Dahil kay Rapi Tulfo, kaya yung yung page natin ay, ayan na, kung ano-ano mga violations pinaglalagay nila, tapos restricted siya. So ibig sabihin hindi mo siya nakikita mo siya kung pupuntahan mo, pero yung mga posts ko, reels ko na ang lakas-lakas hindi nila ino-offer ngayon. Kaya yung trend niya pababa pa ganun. Ginagawa nila talaga yan. Gusto talaga nila mamatay yung yung page mo para unti-unti bumaba, mawalan ng traction, tapos manahimik. Yun ang gusto nila eh. Kasi hindi ka nila kayang sampahan ng demanda basta-basta. Kasi wala naman tayong sinasabing rito. Masama dito. I mean, wala naman tayong pribado na tao na binabanatan dito. Ang binabanatan naman natin puro sa mga taga-gobyerno. May ruling ang Supreme Court na kung ikaw ay taga-gobyerno, dapat hindi ka balat sibuyas. Kung ikaw ay kumukuha ng sweldo mula sa taong bayan, mula sa buwis ng taong bayan, dapat hindi ka iyakin. So ayan ngayon mga bossing. Ayan ang nangyayari ngayon. So pinabababa nila, yun na lang ang ginagawa nila. Tinatry nila na makakonect sila sa mga social media platforms. Kunyari, ipe-pressure nila sa mga hearing. Pag-pressure nila kasi nagkaroon ako ng restrictions after nung hearing ni Rafi Tulfo dyan sa Facebook. Nung pinagalit-pagalitan niya yung Facebook, nagsisisigaw-sigaw siya. Doon biglang nagkaroon ng restrictions. Alam na naman, binabanatan natin si Rafi Tulfo kasi wala naman talaga kwentang politiko yan eh. Yung si Rafi Tulfo talaga namang mga maliliit na mga tao lang kayang banggain yan. Yung mga malalaking tao, di naman talaga kayang banggain yan. Yung anak nga niyan eh.
Di ba? Natatandaan ninyo yung anak nga niyan, ang laki-laki ng ginastos sa ibang bansa, pera ng taong bayan o hindi yung ginamit. Pero hindi sila nabubuhay ng modest na pamumuhay. Kaya dapat binabatikos yan, di ba? Pero mga pikon, yung anak niya nahuli sa sa may bus lane, dumaan. Talagang low breaker, low bender talaga yung mga tulpo na yan eh. Tapos ito na naman, nagkaroon siya ng hearing tungkol dun sa PCSO. Yung mga mayat-maya may nananala sa PCSO, nawala na. May hearing siya tungkol sa smuggling, lumabas yung pangalan ni Michael Ma, biglang nawala na. So ako naniniwala ako na ginamit lang talaga ng mga tulpo yung kanilang yung kanilang followings para manalo sila, pero hindi naman talaga magsiserve yung mga yan para sa bayang Pilipinas, magsisilbi yan para sa mga pansarili nilang interest. Tinan mo, bilyonaryo sila. Tinan mo, lahat sila politiko. Politiko yung asawa, politiko yung anak, politiko siya, politiko yung mga kapatid. So lahat yan, mga tradisyonal na mga politiko mga walang kwenta, mga politikong puro pansarili lang. Naniniwala ako dyan. Opinion ko yan. Magalit ka ulul. Pakialam ko sa'yo. So simula nung nag-sermon-sermon yan sa Facebook, biglang walang hiya, biglang akong in-strike doon sa mga picture niya na pinag-share ko sa social media. So ngayon, meron tayong bagong page. Itong Boss Dada 2.0. Papakita ko sa inyo yung lumang Boss Dada. Dyan lang kayo. Wait lang. Papakita ko sa inyo yung isang Boss Dada. Wait. Ito yung original na Boss Dada. Ang followers nito ay 300 million. Couldn't be processed. Putang ina naman to. Ano naman yan? But couldn't be processed na naman? Putik yan. Take down na yata talaga. Ayan yung ating page, mga bossing Boss Dada. Yung na yan. So, i-follow nyo yan. Tapos kapag na-follow nyo na yan, follow din kayo dito sa Boss Dada 2.0 sa YouTube natin na bago. Nag-upload din tayo ng mga videos dyan. And gumagawa tayo ng mga backup Gumagawa tayo ng mga backup pages para tuloy-tuloy tayo, para hindi tayo mapatahimik. Kasi yan talagang target nila mainit na mainit ang mga issues ngayong mga panahon na ito, mga bossing. Mainit na mainit ang mata nila sa lahat ng mga Duterte vloggers. Kaya they will try their best to silence us. And we cannot afford to do that, especially now. Pwede naman tayo manahimik siguro Siguro kapag kasi VP Sara na yung presidente ng Pilipinas, pwede na tayo manahimik. Mananahimik na tayo sa pagbanat, mananahimik na tayo sa pagiging hostile sa social media. Pero hanggat nandiyan dyan si Bongbong, hanggat nandiyan dyan si Romualdez, at nandiyan dyan yung anak niya na nagnanakaw di umano, hanggat nandiyan dyan yung mga kawatan na mga taga-gobyerno, hindi tayo hihinto. We cannot afford to lose our social media accounts kasi matindi ang labanan ngayon, and yun lang ang kaya nilang gawin. Hindi naman nila tayo kayang ipapatay. Hindi naman nila tayo kayang ipakulong lahat. So ang gagawin nila, they will just try to silence us. They'll try to tone down yung ating bosses, and in order for them to do that, ibablock nila yung mga pages natin, i-restrict nila yung mga pages natin para hindi tayo mai-recommend kasi dito sa YouTube, mga bossing, medyo mahihirapan sila. Bagamat bumababa yung ating engagement sa YouTube, solid yung mga nanonood sa atin dito sa YouTube. So eventually magsasawa din yung mga nagre-report dito sa YouTube natin. At babalik tayo dun sa dati nating dami ng mga nanonood. Pero mahirapan silang makapenetrate sa YouTube. Kaya tinatry nilang i-penetrate yung social media, yung Facebook. Kasi nga, pwede kang makagawa ng mga dummy accounts dyan So ganun naman ang problema natin ngayon. And the more na tayo ay pinatatahimik, the more na lalo tayo nag-iingay. And napakaganda, mga bossing. Lagi natin pinapaalala yan. So please like, share, subscribe sa ating channel. Siyempre simulan na natin yung ating palatuntunan dahil napakaganda netong natanggap nating balita just this morning. Biglang si VP Sara bigla siyang nag-press con. Di natin alam sa anong dahilan. Pero bigla siyang nag-press con doon sa kanyang opisina dyan sa Mandaluyong. Dati dyan ang office ko. Diyan kami nagpunta ng Christmas party. Siyempre, nakikita na natin, malapit na yung confirmation na hearing ni Pangulong Duterte, and umiinit na yung labanan, and dyan sa Congress,
nakikita natin na i-file na yung impeachment na dismiss na yung impeachment ni BBM, na i-file na yung impeachment ni VP Sara, pero hindi pa nila ginagalaw. Hindi pa yan ginagalaw dyan kasi feeling ko talaga yung mga taga-Congress naninimbang na sila. O sabi ko nga sa inyo, mahihirapan na yan na mag-push through, or kung sakali man na yan ay lumusot sa Congress, yan na ang katapusan ng lahat ng mga pipirma ng mga congressman dyan. Bakit? Kasi malapit na ang 2028. At pag pumirma ka, at kapag ito si Inday Sara hindi nakatakbo sa 2028, sigurado magagalit ang sambayan ng Pilipino, pati ang mga Moro magagalit yan. Ang Visayas, Mindanao magagalit yan. Ngayon, may mga congressman sa Visayas at Mindanao na pipirma. Sigurado, pipirma. Kasi nga, kailangan ng 2/3 ng boto. Kung sa 2/3 ng boto ay sumama ang Visayas at Mindanao, yari yung mga congressman na pipirma na yan. Yung mga congressman dyan sa Mindanao na pipirma dito sa impeachment ni VP Sara, yari kayo sa mga residente nyo. Dahil taga Mindanao to, anak ng Mindanao to, at Bisaya ito. So dyan sa rehiyon ng Bisaya, pagka may mga congressman din na pumirma, putya, nakita nyo nangyari sa mga Garcia sa Cebu? Ganyan din ang sasapitin ninyo. Kaya yung mga congressman ngayon, nagdadalawang isip na sila. Worth it ba na makuha ko tong budget na ito para sa distrito ko, tapos huling serbisyo ko na? Hindi ba? Kasi marami ng safeguards yung dahil nga sa pag-expose natin ng mga katiwalian this past months and few years. Nagkaroon na ng maraming safeguards yung yung budget for 2026. So hindi na nila yan mananakaw fully. May mananakaw pa rin dyan. Pero hindi na nila fully mananakaw yan katulad ng ginawa nila noong 2023, 2024, 2025 budget na free for all ang pagnanakaw sa pera ng gobyerno. But since nandito tayo, nandiyan yung mga mata na nakatingin, nakaabang, medyo yung mga magnanakaw, mahihirapan mangupit yan. That being said, kung ikaw congressman ka, ang ipapangako sa iyo programa, ipapangako sa iyo proyekto halagang ilang milyon, hindi mo naman kayang nakawin lahat 'yon. So konti lang mananakaw mo ron. Papayag ka ba na teka, merong 90 million, 150 million na proyekto, ang makukuha ko lang diyan na makukulimbat ko siguro mga 10, 20 million. Kasi syempre kailangan yung proyekto lumabas. Kasi pag di lumabas yung proyekto, putangin na nitong mga banateros na ito. Ang gagaling manilip ng mga katarantaduan ng mga ito. So, worth it ba yung kurakot ko na 10, 20, 50 million, tapos hindi na ako mananalo ulit sa election dahil pipirma ako sa impeachment ni BP? Yan na ngayon ang mga tumatakbo sa isip nila kasi alam ninyo, yung mga congressman, sa una, maganda layunin yan. Tutulong, ganito, ganyan. Lalo na yung mga first-timer, tatry nila yan. Pero sa panahon ngayon, grabe, tingnan mo si Sandro Marcos, si Sandro Marcos, unang termino pa lang, kawatan na. Dati yung mga congressman, unang termino, magtatrabaho, tapos unti-unti nagiging kurakot. Putya, ngayon hindi na, unang pasok pa lang kurakot na. Bakit? Galing sa dinastiya ng mga kurakot Kaya nga wag kayong maglalagay ng congressman diyan na anak ng dating congressman, dahil kung ano yung corruption ng tatay, sigurado gagawin din ng anak. So ngayon, yung mga batang iniisip nila na kung magko-corrupt sila ngayon, madadali sila. Kasi lame duck na nga si Pangulong Marcos. Nakita mo nga, nangangayayat na. Konti na lang. Kukunin na ng impyerno, lalamunin na ng lupa yan. Makikita nyo naman, talagang parang panat na na mais na Tuyong-tuyo na, mukha ng luyang dehydrated pati yung pinsan niya nangangayayat na din. So medyo talagang nagdedelikado na. And nakita natin dito makikita nyo, mapapanood nyo dito na iba na tong Inday Sara na to, palaban na. Pagka yung impeachment na yan, halimbawa lumusot yung impeachment na yan, tapos yung karera ng mga congressman, pagdating ng Senado, yung mga senador hindi yan magpapadala. Bakit? Lahat yan may mga pangarap for higher position kasi nga national ang tinatakbuhan ng mga yan. Kapag ikaw pumirma ka o ikaw ay isang senator judge, tapos isa ka sa mga nag-impeach kay bumoto sa pagka-guilty ni Inday Sara, yun na rin ang katapusan ng karir mo. Puro bata yung mga senador ngayon. Sino lang ba yung matatandang senador dyan? Tito Soto, wala nang pag-asa yan. Talagang di na mananalo yan. Si Ping Lacson, patapos na rin ang ang karera niya. Kumbaga, nasa takip silim na ng karir yan sa
So wala na halos mga matatanda na mga na mga senador. Itong mga batang senador na ito gusto pa niyan magstay sa pagiging senador. Yung mga matatapos yung termino, gusto pa niyan na manalo ulit sa susunod. So hindi yan sila susugal diyan. Because hindi mo pwedeng i-impeach yung isang tao na pinaka popular. Hindi mo pwedeng i-impeach yung isang tao na gusto ng mga Pilipino kasi ang trust rating ni Inday Sara ngayon para sa akin at plus 70%. Para sa akin kasi sabi nila 25 lang daw, hindi ako naniniwala. Plus 70% yan. Kung ikaw gusto mong ipa-impeach yung pinagkakatiwalaan ng 70% ng mga Pilipino, tangin na sigurado hindi ka na mananalo sa susunod na eleksyon. Kahit ano pang propaganda mo. So kung ako senador, kahit ayaw ko sa kanya, pucha, kailangan ko mapangalagaan yung yung aking posisyon dito sa Senado, hindi ko i-impeach yan. Madaling i-impeach yung mga Chief Justice, yung mga kung ano-anong mga impeachable officials, pwede mong i-impeach yan, but not a very popular candidate and probably the most popular president we're gonna have. Malabong-malabo yan. So, itong impeachment ni Inday Sara, kahit matai kayo ng pako, matai kayo ng bubog, hindi na magpa-prosper yan. Maaring lumusot sa Congress yan, but pagdating sa Senate, wala na yan. Lalong-lalo na ngayon na si Inday Sara declared that she's running for president this 2028. Sino bang may kasalanan? Bakit tatakbo si Inday Sara? Ang may kasalanan, ba't tatakbo si Inday Sara? Itong mga makakaliwa. The very same people na ayaw siyang maging presidente are the very same people na mag-aano sa kanya, maglalagay sa kanya sa posisyon. Kasi mahaba tong intro pero gusto ko lang ipaliwanag sa inyo para mas maganda yung kwentuhan natin, Memi. Si Inday Sara nung 2022, tingining. Si Inday Sara noong 2022, wala talaga siyang balak tumakbo bilang presidente. Presidente tatay niya, nakita ni Inday Sara kung gaano kahirap yung naging buhay ng tatay niya. Nakita ni Inday Sara kung gaano naging stressful and how the presidency took a toll on PRRD's health and physical appearance. So, sabi ni Inday Sara, and sabi din ito ni Pangulong Duterte, being a president is a thankless job and being a president is a curse. Bakit? It's a curse kasi lalong-lalo na kung isa kang presidente na magtatrabaho. If you are a president na may mahal mo ang bayan mong Pilipinas, kung presidente ka na gusto mo ng pagbabago, kung presidente ka na mahal mo ang bayan mo at ang mga Pilipino, hindi ito ang trabaho na para sa'yo. Kasi kahit anong gawin mo, sisiraan ka pa rin. Kita mo kay Pangulong Duterte, kahit anong ginawa niya, ipinakulong pa rin siya. So, napakahirap kung ikaw ay isang matinong presidente. Kung ikaw ay isang matinong presidente, lalabanan mo korupsyon, lalabanan mo kriminalidad, lalabanan mo ang mga Amerikano dahil meron kang sariling polisiya. Ayan, pahihirapan ka nila. So, ngayon, kung ikaw naman ay isang presidente na bobo, tanga, inutil, magnanakaw, adik, kung ganyan ang mo bilang presidente, kung gusto mo lang sa presidente yung libreng kain, libreng bahay, bodyguard, yung kapangyarihan, kung yun lang ang gusto mo, napakasarap maging presidente. Mantakin mo, ikaw ang pinakasiga sa buong Pilipinas. Pero kung ikaw yung presidente na magtatrabaho, tapos yari ka, it will take a toll on you. And nakita nyo naman kung gaano nag-deteriorate yung health ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho pa yan. Tingnan mo, paano nag-deteriorate yung health ni Bongbong, hindi nagtatrabaho. Kung si Bongbong nagtrabaho, baka sabi ko nga sa'yo, baka kalahati pa lang ng taon baka bumigay na yan, baka makomatos na yan. Kasi yung utak niya, hindi naman na gumagana yung utak niya. Kumbaga, puro agiw na yan. Tapos bigla mong papaanda rin. Masisira talaga yan. Baka ngayon, buang na yan kung nagtrabaho ng matino yan. So, alam ni Inday Sara yun. Nakita ni Inday Sara kung anong hirap ayusin ang Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon, nabulok ang Pilipinas. But hindi nga siya tumakbo noong 2022 na ang ganda-ganda ng Pilipinas. Itutuloy lang niya yung mga proyektong ginawa ng tatay niya. Ang unlad na Pilipinas, di nga niya ginawa So, wala talagang plano ito si Inday Sara. Maaring, kasi si Inday Sara, may bata pa yung kanyang mga anak I remember that one of the reason why hindi siya tumakbo sa 2022 is because nagpapagamot pa si Stonefish.
si Stonefish pa. Sa yung anak niya nagpapagamot pa kasi may sakit 'yon. Tapos yung mga anak niyang iba maliliit pa. And syempre nanay ito. Tapos si VP Sara kasi hindi naman talaga naging kompleto yung pamilya niya in a sense kasi nga si Pangulong Duterte ang priority niya yung public service. So walang time si Pangulong Duterte sa kanilang magkakapatid kay Baste, kay Pulong sa kanya. Naghiwalay pa nga yung mga magulang nila dahil nga sa sobrang busy ng tatay nila. So ayaw ni Inday Sara na mangyari yun. Mas importante kay Inday Sara na buo yung pamilya niya, masubaybayan niya yung pamilya na lalong-lalo na nanay siya. Okay lang siguro kung tatay siya kasi may nanay na magbabantay. But again, yung asawa niya, negosyante rin. Yung asawa niya, abogado rin. Yung asawa niya, busy din. And kung meron talagang dapat hands-on sa mga anak, nanay yun. And she wants to be that. That's the reason why hindi siya tumakbo nung 2022 elections. Kaya nga ibinigay niya, tinulungan na lang niya si Bongbong. And alam nyo na binudol siya ni Bongbong dahil ang sabi ni Bongbong sa kanya, ayaw kong tumakbo magpresidente kasi nga maliliit pa yung mga anak ko, gusto kong gabi-gabi makauwi ako sa bahay ko at maitak ko sila sa kama nila, matutulog kami magkakasama kasi yung kama nila ang haba, magkakatabi sila sa kwarto. Ganun ka family-oriented yan si Inday Sara. Sabi niya, hindi, mayor lang tatakbuhan ko kasi gusto ko dito lang ako sa Davao. Alam mo ba, binudol niya na magkapatid na Marcos na Amy at saka Bongbong na huwag ka mag-alala, gabi-gabi uwi ka Davao. Wala rin naman trabaho ang vice president, nantay mo lang ako mamatay. So technically, makakapag-focus ka pa rin sa family mo, hiramin mo yung helicopter ko araw-araw. So sabi niya, promise siya na araw-araw. Oo, araw-araw. Putang ina, unang araw pa lang, hindi na pinahiram sa kanya yung helicopter. Kinuha na nung asawa niyang ganid yung asawa niyang ganid na mukhang palakang bukid. Oo, wala na, hindi niya nagamit. So doon pa lang nabudol na siya. Nung nanalo na sila, lahat ng mga ipinangako nila kay Inday Sara, itutuloy yung proyekto ng tatay niya, uuwi siya araw-araw. Lahat yun, wala. Lahat yun, putya, dinudurog pa siya. Sabi nga niya, wala nga akong planong tumakbo Bakit niyo ako dinudurog? So ngayon, ang dami pang kasong pinagfa-file sa kanya, ang dami pang mga troll na binabayaran para banatan siya. Tinulak nila ngayon si Inday Sara, yung pagfa-file nila ng ng diyan sa ombudsman, tinulak nila si Inday Sara na tumakbo bilang presidente na hindi naman dapat tatakbo yan kundi kayo mga tanga Alam niyo kung kinaibigan niyo si Inday? Masyado kasi kayong mga praning, mga adik kasi kayo, di kung pinabayaan nyo ng si Inday na magtrabaho, kahit nga magnakaw kayo ng magnakaw, kung hindi nyo pinakialaman si Inday, hindi naman yan tatakbo talaga sa 2020. Kung hindi nga yan tumakbo ng 2022, tatakbo pa yun sa 2028, bulok yung Pilipinas. But dahil sa pressure na binibigay nyo sa kanya, kaso na nakabinbin dyan sa ombudsman, alam niya na pag wala na siya sa posisyon, putsangin na, hindi ako pwedeng mawala ng interest sa posisyon kasi pag wala ako sa posisyon, ipakukulong ako ng mga to. Yung tatay ko nga pinakulong ako pa. So, ngayon, yari sila. Nagdeklara ngayon itong Ali, natatakbo na siya ng pagka-presidente. Palakpakan. Which is yan naman talaga yung gusto natin mangyari. Ito pakinggan natin mga boss. Alam nyo, pagpasensyaan nyo na yung intro natin ako lang naman ang ganitong vlogger. Lahat naman ng mga vlogger na nandiyan dyan na play lang ng play ng video, react lang ng react sa video. Ako yung tipo ng vlogger na putya mas marami akong sinasabi kaysa sa video. Dito ang ang commitment ko sa inyo na dito sa channel ko ang pupuntahan nyo ako. Dito sa channel ko ang pupuntahan ninyo yung kadaldalan ko. Hindi nyo pupuntahan kung ano yung content ko. Yun yung gusto kong ma-achieve dito sa channel natin. We are a community and since ako yung nandito sa mic, magsasalita sa mic. Gusto ko lang ipaintindi sa inyo na kaya ako nagdadadaldal ng ganito. It's because I'm doing my homework. Ako, pinag-aaralan ko yung mga bagay, iniisip ko yung mga bagay-bagay, and I'm putting myself into dito sa ating content. Hindi lang to puro video-video. Tapos ganun galaw lang ng galaw ng ganyan kahit na wala namang ginagawa sa video niya. Hindi ko kayo lolokohin dahil ayaw ko mambudol. Gusto ko pag nagpunta kayo rito, putang na mabibingi kayo sa boses ko. Kaya nga pinagaganda ko boses ko Para habang nakikinig kayo, kinikilabutan kayo hindi ba? Sige, play na natin to Congratulations sa lahat. Natapos natin yung ilang minutong pagdadaldal. Sige, pasok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa.
walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Ayun, ang galing. Nako, that's at least may pag-asa pa ang bayang Pilipinas. Pinlay ko ng buo, hindi ko pinutol para ma-feel ninyo. Now, isa-isahin natin. Isa-isahin natin yung yung kanyang mensahe, tapos reactionan natin. Eto na, simulan na natin Lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Yan. Marami kang plano sa buhay mo. Napakarami mong mga gustong gawin, napakarami mong mga desires sa puso mo. Pero hindi mo alam kung papaano gumalaw ang Panginoon. Hindi mo alam kung kailan ka tatawagin ng Panginoon para magsilbi sa Kanya. At magsilbi sa Kanya, hindi lang yun papasok ka sa simbahan, magmamadri ka, magpapari ka, magpapastor ka. Hindi yun. Tandaan ninyo na ang Kingmaker, hindi tao. Ang Kingmaker, Panginoon. Hindi yung mga nakikita yung mga Kingmaker diyan. Sabi nila Kingmaker daw si Imelda, Kingmaker daw si Vic Rodriguez, Kingmaker daw si ganito, si ganyan. Figure of speech lang 'yon. Pero ang totoo na mayroong Kingmaker. At ang Kingmaker ang Panginoon. Kaya nga naniniwala din tayo na si Bongbong Marcos was put there by the Lord. Ginawa siyang presidente ng Panginoon. Sa tulong ni Inday Sara, ginamit pa rin si Inday Sara para makumbinse. Hindi kasi, ang Panginoon kasi, baka kaya niyang mag-perform ng napakaraming miracle, pero yung milagro na manalo si Bongbong Marcos, mabura yung alaala ng mga Pilipino sa mga ginawang kahayupan ng mga Marcos, mukhang yun yung pinakamahirap na gawin. Kaya ginamit niya si Inday Sara, pinatakbo niya, kinalabit niya, ayaw mo mag-mayor, ka dito, ayaw mo mag-presidente, mag-vice president ka, para matulungan niya si Bongbong na manalo. Ano ang purpose? Ipinakita sa atin ng Panginoon na itong mga Marcos na to, wala talaga tong magandang may dudulot sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa mundo. Scum of the earth yung mga yan. As in, scum of nature. Hindi yan lang yan scam of the Philippines, scam of the earth yan. Kumbaga, sila yung latak, yung, 'di ba? Alam mo ninyo mga, 'di ba, sa mga pabrika, lahat naman ng lumalabas diyan pare-parehas, sila yung reject. Sila yung reject, sila yung bulok. Talagang walang pakinabang sa mga buwisit na yan. So, nilagay sila diyan for us to learn from our mistakes na
hindi tayo dapat bumoboto ng mga kandidato na may mga history na ng katiwalian sa Pilipinas. More so, isang kandidato na hindi nagbabayad ng estate tax, ang nanay at ang tatay kawatan, magnanakaw, tapos pangiwi-ngiwi. Paparty-party, dapat hindi na tayo nagaano ng ganon. So, pinahirapan man tayo ng Panginoon ngayon, kinalabit niya ulit si Inday Sara para magsilbi sa kanya. Magsilbi sa kanya, sa simbahan hindi. Magsilbi sa kanya, sundin siya para ayusin ang bayang Pilipinas. Kaya nga nung nakaraan, si Mayor Basti Duterte, sinabi ko sa kanya, Mayor, are you open to running for national position? Because you cannot be a mayor forever. The people, whether you like it or not, the people will want you to someday lead the country kasi maganda ang record ninyong mga Duterte and pinagtatanggol kayo ng mga Duterte even if hindi nyo naman sila binabayaran, even if hindi naman sila mga taga Davao, pero people love you so much that feeling nila sa inyo lang sila tatakbo para magkaroon ng magandang Pilipinas. And kung hindi kayo tatakbo at hindi kayo magiging mga pinuno ng bayang ito, walang pag-asa dahil yung mga pamilya na gustong mamuno rito, puro magnanakaw lahat yan Kayo sa tagal ninyong namuno sa Davao, hindi kayo nagnakaw Simple lang ang pamumuhay ninyo So yun yung gusto namin na maging leader. Sabi ni Baste, ayoko niyan. I just want a simple life. Ayaw ko nga rin sanang maging mayor Kaya nga sabi niya, tumakbo yung tatay ko na mayor sana ngayon para marami akong matutunan pa sa kanya. Nag-giveaway nga ako. Gusto kong maging vice mayor na lang niya kasi gusto kong makita how he works. Kasi naging vice mayor na ako ng ate ko I know how my ate works. So, naka-absorb ako ng ng galing niya at ng wisdom niya. Pero yung tatay ko, hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa siya nakasama magtrabaho. So, gusto kong malaman kung anong klaseng mayor siya. Kaya lang, pinakulong naman nila. So, sabi niya, wala naman talaga ako. Gusto ko lang naman. Simple lang ako. Gusto ko lang dito sa Davao. Maayos man dito sa amin. Naayos na namin. May mga anak ako. Marami akong mga anak na mga mahal na mahal ko. So, okay na ako. Kahit ganito lang. Simple lang naman ang buhay namin. Hindi naman namin kailangan ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon katulad ng mga Marcos Enough naman na yung mga kabuhayan namin to kumbaga magkaroon kami ng comfortable na buhay dito. Hindi naman kailangan maging presidente ka. Nakaka-stress pa yan. Ganito, ganyan. So, ang dami niyang sinasabi. Pero, dito ngayon lalabas yung sinabi ni Inday Sara na ang dami mong gusto sa puso mo, ang dami mong gusto sa buhay mo, pero sa totoo lang, ang Panginoon ang may-ari ng buhay mo Panginoon ang may-ari ng puso mo. Panginoon ang may-ari ng isip mo. At pag sinabi ng Panginoon, hindi. Ano man ang gusto mo, dito ka, aking ka, ilalagay kita dito. Dahil ako ang kingmaker. So gusto kong maging ina, sabi ni Inday Sara. Ayaw ko maging presidente, gusto kong maging nanay, gusto kong tingnan ko yung Pero alam mo anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Ayaw mo magpresidente Gagawin kitang vice-presidente, tapos ipakikita ko sa iyo kung bakit kailangan mo maging presidente. So ayun na. Winarak ni Bongbong at ng mga kasapakat niya yung Pilipinas. Ngayon si Inday Sara is not gonna sit down and take it ng ganun-ganun lang. Kasi hindi lang naman future ng mga mahihirap na Pilipino yung apekto, pati yung future ng mga anak niya na mga taga rito sa Pilipinas na mga maliliit pa. Ito yung mamanahin ng mga anak niya. Hindi siya papayag na ganun. Hindi ako papayag na sisirain mo ang bayang Pilipinas tapos ang magiging kawawa, magbabayad ng mga utang mo yung mga anak ko. Hindi lang anak ko, lahat ng mga future generations, mga future na mga kabataan na magsisipaglakihan at balang araw magbabayad ng buwis at magmamana nitong Pilipinas na bulok. So, pinakita ng Panginoon yun kay Inday Sara para sabihin ni Inday Sara na kailangan kong maging presidente. Kasi, mahirap na iahon yung Pilipinas na dinurog ng mga Marcos for how many decades. Mahirap ibangon yun. Pero nabangon ng tatay ko Sa loob ng 6 na taon, hindi nga lang perpekto, pero nabangon ng tatay ko. It cost him his freedom, pero ready naman na yung tatay ko dun sa nangyayari sa kanya sa sa ICC. 'Di ba sinabi ko nga sa inyo kahapon na
Kung si Inday magiging aso at makikiusap siya sa mga nagpakulong sa tatay niya na, sige, makikipag-truce ako sa inyo, mapauwi lang yung tatay ko. Sigurado ako itatakwil ni Pangulong Duterte ito si Inday Sara. Kasi sasabihin nun ni Pangulong Duterte, hindi ko gustong lumabas dito para lang, hindi tayo pwedeng matalo sa mga demonyo. Okay lang na makulong ako dito dahil sa kagagawan ng mga demonyo, pero hindi tayo dapat lumuhod sa mga demonyo para makalabas ako dito. Never. Over my dead body. Sana pinabayaan nyo na lang akong mamatay dito. Nakita nyo yung mga sundalo na, sige na, tumakas na kayo. Ako nang bahala dito. Ganun ang mga taong nagmamahal sa bayan. Si Pangulong Duterte, okay lang sa kanya na makulong. Basta maging maayos ang bayang Pilipinas. Basta magkaroon ng role model yung mga susunod na generation ng mga politiko na gusto nilang gayahin si Pangulong Duterte na maging bayani. Yung mga sundalo, yung natatandaan niyo sa Marawi, yung sundalo na ang dami na, parapit na sa kanya yung mga rebelde, siya na lang ang natitira, tapos binigay niya yung coordinates. Sabi niya doon sa eroplano magbabagsak ng bomba. Ito yung coordinates, north 35 north, 37 west. May mga ganun siya coordinates na binigay. Then sabi nung teka, location mo yan eh. Yes, that's my location. And nandito sila. Pag tinamaan mo tong lokasyon na to, mamamatay silang lahat. Pero mamamatay ka rin, okay lang. Okay lang na mamatay ako. Basta importante, mas maraming mamatay na kalaban. So ganun ang patriotic na puso. Ganyan ang puso ni Pangulong Duterte na kahit makulong, okay lang. So ngayon, iyon na siguro yung naging lesson kay Inday Sara na, oo nga naman, maikli lang ang buhay natin. We only have 70 years. Yung more than 70, ano na yun? Kumbaga parang bonus na yun. So anong gagawin mo? Hindi ka naman habang buhay na nandito sa mundo. O gawin mo na yung natitira mong buhay, nag-enjoy ka naman na for 40 plus years, for 50 years, yung susunod na mga taon ng buhay mo, ialay mo na sa bayan mo. At yun ang ginagawa ni Inday Sara. Alam niya na magiging mahirap, alam niya na magiging madugo, pero iaalay niya yung mga nalalabing buhay niya sa mundo para sa public service. So maraming salamat Panginoon. Dininig mo ang dasal namin na kalabitin mo si Inday Sara at tumakbo bilang presidente. Tamo una pa lang yan. Ang haba na nung paliwanag natin. Ganyan si Boss D. Nakikita niyo yan sa ibang vlogger. Wala. Utangin na puros kalandian ang ginagawa ng ibang mga vlogger dyan. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others... Ang galing, di ba? Ang galing ko, di ba? Tangina, binati yung sarili. Akala ko yung buhay ko akin. Oo, for 47 years, akala ko yung buhay ko akin. Only to find out, hindi. Itong buhay ko pala, kaya pala ako iniluwal ng Panginoon dahil may purpose ako sa mundo. Kayo din, hanapin niyo yung mga purpose niyo. Kung purpose mo magmarites, bahala ka sa buhay mo. Kung purpose mong mangbuntis ng mambuntis tas hindi panagutan, bahala ka sa buhay mo. Kung ang purpose mo sirain ng buhay ng may buhay, bahala ka. Pero ito yung sinasabi ni Inday na for 47 years, I thought my life was mine until na-realize ko na pinanganak pala ako dito, nilagay pala ako sa sinapupunan ng nanay ko at galing sa genes ng mga Duterte because ito pala yung gagawin ko. Ito pala yung cross that I will have to carry. Kasi ang Panginoon ganun eh. Ang Panginoon meron siyang yung naka-railroad na yung buhay niya. Pagkapanganak niya may purpose siya. What's his purpose? Mamatay sa krus. Nalaman niya yun na mamamatay siya. Nalaman niya yun. May mga premonitions, may mga panaginip siya. Hirap na hirap nga siyang tanggapin yun eh. But he accepted it. Why? Because yung kamatayan niya will save the whole humanity. So, yun yung purpose niya. So, in Inday Sara, finally, found yung kanyang cross. At ang cross niya is itong Pilipinas. Ayusin ang bayang Pilipinas. Ang ganda nun. Ako lang nakaisip nun. I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me.
Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, Ang ganda talaga. Alam mo, na-inlove talaga ako dito sa speech na to ni Inday Sara kasi alam mo kung saan nanggaling eh. Oh, bakit ko nasabi? Tingnan mo for a long period of time, nag-aral ako, pinanganak ako, nag-aral ako, naglaro ako, nagkaroon ako ng pamilya. Akala ko yun na yung purpose ko eh. Mantakin mo saan sila nilagay ng Panginoon? Sa dulong-dulong parte ng Pilipinas. Yung pamilya nila nilagay ng Panginoon doon sa pinakamagulong parte ng Pilipinas, Mindanao, sa Davao. Ang gulo dyan. Pero nakita mo, naayos nila. Bakit nila naayos? Ang dami namang mga namuno dyan, hindi naman naayos. Bakit sila naayos nila? Kasi nga, they are born to do that. Pinanganak sila para dyan. Ang Pangulong Duterte din, nung nilagay sa Pilipinas, ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang dami na naging presidente. Pero nung nilagay siya dyan, umayos ang Pilipinas. Bakit? Sa tingin mo, kaya ni Pangulong Duterte mag-isa yun? Hindi lang siya kinaya mag-isa yun. Kinaya ni Pangulong Duterte yun dahil may guide ng Panginoon. Dahil may guide ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng isa pang example, mga bossing. Etong Kingdom of Jesus Christ. Ilang taon na yung kanilang simbahan? Yung simbahan nila, 41 years old pa lang. 40 years old. Tingnan mo gano'n na katagal ang simbahang Katoliko. Ilan daang taon na yan. Ano na yung mga meron sila? Meron silang Vatican, pero sabi ko nga sa inyo, sobrang tagal na nilang simbahan. Sobrang tagal na nilang nangungulekta sa mga kasapi nila. Dito na lang sa Pilipinas, yung mga simbahan dito sa Pilipinas, yung mga simbahan sa ibang bansa, yung mga sekta, yung mga relihiyon, ano na yung meron sila? Ilang daang taon na sila? Ilang mga dekada na sila? Pero itong si Pastor Apollo Quiboloy, maliit lang yung simbahan niya. Nagsimula sila 15. Lumaki yung kanilang simbahan. And from kumakain sila ng kamote, kumakain sila ng saging, ano nang meron? Ang Kingdom of Jesus Christ ngayon. Meron silang kingdom. Yung kingdom, 75,000 seating capacity, pinakamalaki sa buong mundo. Papaanong magagawa yun ng isang third world country ang magkaroon ng ganong klaseng facility na construction marvel? Aside from that, yung lupa na hindi na tinutubuan ng halaman dahil bulok na yung lupa dahil sa sobrang tapang ng mga pataba, mga fertilizer na isinasaboy doon, yung Tamayong, yung Glory Mountain nila. Pag nakita nyo yun, lahat ng mga bulaklak na hindi nyo pa nakikita sa buong buhay nyo nandoon, mas maganda pa siya sa Baguio. Basta sobra kakaiba yung lugar na yun. From a bulok na lupa, tinaniman nila ng tinaniman. Ngayon, sobrang ganda na ron. May man-made lake, meron silang campsite, merong golf course. Lahat nandoon. Ang ganda, sanctuaryo talaga. From a bulok na lupa. From walang pera, 15, nagkaroon ng mga negosyo yung simbahan. Nagkaroon sila ng eskwelahan. Nagkaroon sila ng maraming mga Bible school. Nagkaroon sila ng maraming mga simbahan sa buong mundo. Umabot sila ng milyon-milyon. Galing sila sa maliit na grupo. Galing sa halos walang makain. Sumasakay para makapag-travel sila. Umaangkas lang sila kung kani-kanino. Tingnan nyo kung gaano kayabong yung Kingdom of Jesus Christ ngayon. At alam nyo ba, sabi ni Pastor Apollo Quiboloy, or ito na lang, yung simbahan, bibigay ko na sa inyo yung sikreto. Noong nagkaroon ng vision si Pastor Quiboloy, sinabi niya na kailangan natin gawin to. Yung mga tao niya, sinabi na, sir, parang ang hirap makuha kasi sabay-sabay nating pinagagawa eh. Sabay-sabay nating pinagagawa yung mga gusto nating makuha. Oo, kasi siyempre si Pastor hindi naman siya habang buhay na nandiyan dyan. Hindi siya maghihintay ng another 100 years para isa-isang maitayo itong kung anong meron sila. Kasi gusto ni Pastor na pag nawala ako, sa inyo yan. So, kailangan makuha natin yan. Habang nandito pa ako, habang yung utak ko gumagana pa, habang marami pa akong mga plano,
gawin na natin. Ngayon, sabi nila, sir, parang hindi po kaya, pastor, kasi syempre, hindi naman, napakamahal din ng mga yan, sabay-sabay natin pinapagawa. Bakit hindi kaya ipagawa natin to, pagkatapos ito naman, pagkatapos ito naman. Alam niyo, sabi ni pastor, kine-question nyo ba ang, langit, ang Panginoon? Kine-question nyo ba ang Panginoon? Bakit? Ano ba sa tingin ninyo? Yan bang kingdom? Tayo ang may niyan? Tayo ang nakapagpagawa niyan? Yan bang mga properties, itong mga meron tayo na wala sila? Sa tingin nyo ba? Dahil yan sa pagpupunyagi lang natin? Dahil yan sa pagpa-fundraising lang natin? Dahil yan sa mga ganito, ganyan? Hindi. Nagawa natin lahat yan dahil sa Diyos. Tinulungan tayo ng Panginoon para makuha lahat yan. Hindi ba kayo nagtataka? Kayo na mismo nagsasabi na parang ang hirap-hirap. Pag tinitingnan mo yung mga meron sila, hindi nila alam paano nila naipundar. Kasi himala yan. Panginoon ang nagbigay sa atin yan. Kaya wag natin questionin. Dire-diretso lang tayo. Ganon din dito sa mga Duterte, mga bossing. Galing sila sa bulok na na probinsya. Napalago nila sa dulong-dulo ng Pilipinas, pinakamalayo. 2 oras ang biyahe ng eroplano dyan. Diyos ko po, nakakabagot. Dinala mo sila sa pinakamagulo, sa Mindanao pa. Nandiyan dyan yung lahat ng klase ng karahasan nandiyan dyan. Pero napayabong nila because tinulungan sila ng Panginoon para gawin yun. Tinulungan. Ngayon si Pangulong Duterte sa 35 years na naghihirap ang bayang Pilipinas dahil sa pagnanakaw, oligarkiya. 6 years nagawa niya. Bakit? Kaya niya sa sarili niya yun? Hindi. Naniniwala ako na ginamit siya ng Diyos. Tinulungan siya ng Diyos para maging successful yung 6 na taon niya. At yun yung niyayakap ni Inday Sara ngayon. Niyayakap ni Inday Sara ngayon yung yung idea na yun na hindi ko na to buhay. Yung buhay ko, tapos na. Itong buhay ko ngayon, pinatatakbo na ng Diyos na kailangan kong ayusin tong bayang Pilipinas. Ang ganda nun, palakpakan. Napakaganda nun. Utangin na ako lang magpapaliwanag ng ganito, maniwala kayo. Pasensya na kayo kung palamura ako pasensya na kayo. Kasi bulaklak na nandila ko yan. Ako kasi lumaki ako sa kalsada. Pero naniniwala ako sa sa himala. Oo, meron. Sabi ni Nora, meron eh. Hindi, pero totoo. Palamura lang ako. Pero malalim ang pagkakaintindi ko sa mga bagay-bagay. At nalalaliman ako dito. Marami ng speech si Inday Sara. Boring sa akin lahat yun. Pero itong speech na to, ang lalim talaga. Alam mong pinagplanuhan ng matagal. Nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ayan, ipopost natin dyan. Ang ganda rin nito. Ang ganda rin nito kasi narinig ko mismo to kay Inday Sara. Humingi siya ng tawad kasi talagang walang sinisisi yung mga tao because the reason why sinisisi siya ng mga tao, the reason why sinisisi siya ng mga galit kay Bongbong ngayon, alam mo kung bakit? Kasi nga, siya ang may dahilan kung bakit nanalo si Bongbong. Hindi naman mananalo si Bongbong sa eleksyon ng sarili lang niya. Kahit na yung asawa ni Sharon tanga, yung maging kapartner niya. Sabi nga kahit sumanib pa si Satanas, hindi siya mananalong presidente
kung sarili lang niya. Tinalo nga yan ni Leni Robredo noong 2016. Vice presidential election lang yun. Tinalo pa siya. So sa pagka-presidente pa kaya. So ngayon, nung nasa 16-day siege kami, pumunta si Inday Sara doon. Yun yung unang-unang nag-apologize siya sa KOJC. Sabi niya, I'm sorry. Kasi the same people na, or the people na tinulungan ko to be in power are the very same people na nag-o-oppress sa inyo ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Yung and hindi lang sa KOJC, sa buong Pilipinas, the same people na sumisira sa Pilipinas ay yung mga tinulungan niya na mailagay sa posisyon. So nag-a-apologize siya. One time nagkaroon siya ng chance para mabisita si pastor. At sinabi daw sa kanya ni pastor na, Inday Sara, it is not your fault. Everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon, planado na yan ng Panginoon. Pinatakbo ka niya bilang vice-presidente or tumakbo ka bilang vice-presidente para hindi maghirap ang Pilipinas. Bakit? Imaginein mo, if you are president and your vice president definitely is going to be Bongbong. So kung vice president mo si Bongbong, kung ngayon ngang vice-presidente ka, pinai-impeach ka nila, di mas lalo na kung presidente ka na, ipa-i-impeach ka ng mga yan. Kasi ang gusto nitong mga satanas na ito, kapangyarihan, tinulungan mo na sila. Pinalibing mo na yung tatay nila. Binigyan mo na sila ng chance to redeem their name. Tapos tinarantado ka pa din. Grabe ang kademonyohan nitong Marcos family na ito, pati yan sila Romualdez. So imagine kung si Inday Sara presidente. Sa loob, kasi ang presidente pwedeng ma-impeach yan after 3 years lang or matanggal yan sa posisyon after 3 years. So 3 years, sigurado, i-move na nila yung impeachment mo. Mai-impeach ka 3 years. Ang papalit sa'yo, sino? Ang papalit sa'yo, si Bongbong. So that's 3 years. Tapos, dadayain pa nila yung election, another 6 years. So 9 years siyang magiging presidente ng Pilipinas. Imagine, gaano kabulok ang magiging Pilipinas kung 9 na taon pamumunuan ng isang satanas. Di ba? Imagine ninyo. So, mabuti na lang, hindi talaga tumakbo si Inday Sarang presidente noong 2022 kasi kung tumakbo siyang presidente, 3 years lang. 3 taon lang yung kanyang magiging presidency. Tapos, impyerno pa yan. Wala pa siyang magagawa ron dahil nga, puros paninira ang gagawin sa kanya. Tapos, magsasucceed sa power si Bongbong, then another 6 years, 9 years. Parang Gloria. Imagine niyo 9 years may Bongbong tayo, yung 1 taon na Bongbong nga hindi na natin makayanan, 9 na taon pa kaya. So yung pagiging vice president ni Inday Sara is a blessing in disguise. Why? Kasi nga nakilala na natin yung mga Marcos, nakilala na natin na salot ang mga Marcos, nakilala na natin na wala talaga silang maidudulot na kabutihan sa sangkatauhan. Hindi ka pa nagsilbi ng maikli. So it's a win-win for us. Maaaring, sabi nga nila maaaring mahihirapan tayo sa proseso na ito, maghihirap tayo, masasaktan tayo, pero pagkatapos nito, malakas na tayo. Pagkatapos nito, na tayo, kayang-kaya na natin harapin lahat ng problema dahil pinagdaanan na natin ng hirap sa loob ng 6 na taon na ito ni Bongbong. And I'm pretty sure, kung mananalo si Inday, hindi ma-impeach Inday, mananalo siya sa 2028, I'm pretty sure, yun na yung standards ng magiging leader natin. Mga Duterte na yung standards na magiging leader natin. Hindi naman specifically kailangan Duterte, pero pag nakita mo na parang Duterte at maganda yung track record katulad ng mga Duterte, alam mo na yun na yung dapat iboto mo. Hindi ka na boboto ng Manny Pacquiao, Ping Lacson, hindi ka na boboto ng mga Leni Robredo, mga Dilawan Tai, mga Pulahan, si Sandro Marcos, hindi mo na iboboto yan. Kasi nga, magkakaroon ka na ng standard. At dahil sa mga nangyayari na ito, yan na, magkakaroon na tayo ng standards. Mahirap ang pagdadaanan natin. Pero sigurado ako, sabi nga nila, pag nagsimula ang dilim, liliwanag din. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha
ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Alam mo, hindi ko na matiis eh. Gusto ko na talaga magsalita eh. Ang ganda talaga nitong nitong speech na to. Kita mo, humihingi siya ng tawad sa flood control, humihingi siya ng tawad sa pang-aabuso ng mga institusyon, ng mga pulis, ng mga militar, humihingi siya ng tawad sa pagmahal ng bilihin, humihingi siya ng tawad sa sobrang hirap ng buhay ng Pilipino, humihingi siya ng tawad dahil walang programa sa agrikultura, humihingi siya ng tawad dahil traffic sa EDSA. Kumbaga lahat ng problemang maisip mo na dulot nitong putang inang administrasyon na ito, humihingi siya ng sorry. Hindi naman siya gumawa, pero humihingi siya ng sorry. Pero she's owning yung responsibility. Kasi nga, siya ang tumulong kay Bongbong para manalo eh. It's as if tinulungan niya si Satanas para sirain ang buong Pilipinas. So she's taking the blame. At yan ang sign ng isang totoong leader at magaling na leader. Yung tinatanggap mo yung pagkakamali mo. Yung tinatanggap mo yung mga maling desisyon mo at humihingi ka ng patawad sa mga taong apektado. Yan ang qualities na wala si Bongbong Marcos. Yung aminin na wala siyang utak. Yung aminin na wala siyang ginagawa sa Pilipinas. Yung aminin na hindi niya kayang maging presidente. At ginagamit niya si Claire Castro, ang media at ang mga vlogger para sabihin na ang galing-galing niya. Ang totoong magaling na leader, kaya mong aminin na mahina ka. Kaya mong aminin na nag-fail ka. Sabi nga nila, the moment na inisip mo na ikaw ang pinakamagaling, yaan doon ka babagsak. Oo, kasi ang taong itinataas ang sarili, ibinababa ng Panginoon yan. Maniwala kayo. So, humbly, si Inday Sara nag-a-apologize sa inyo. Kasi ultimately, para sa kanya, kasalanan niya kung bakit nandiyan si Pangulong Marcos. And si Pangulong Marcos ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya siya nag-a-apologize. And ang gusto ko dito sa pag-a-apologize niya is, alam ko na pag naging presidente ito balang araw, pag binatikos natin ito, makikinig siya. Kaya hindi nakikinig si Bongbong, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya eh. Kaya kahit, tinan mo, pagka nagsalita ka sa kanya, ipakukulong ka nila. Ganun ang ginagawa nila. Si Inday Sara, pagka may sinabi ka sa kanya, she will listen. Why? Kasi she accepts na hindi siya perpekto. Na alam niya na hindi magiging successful yung kanyang pagiging presidente balang araw kung hindi siya makikinig sa tao. Because somehow, ikaw ay presidente ng bayang Pilipinas na pinamumugaran ng mga Pilipino. So dapat makinig ka sa mga Pilipino. Public offices, public trust. Kailangan kung ano yung nais ng majority ng mga Pilipino, yun yung sundin mo. Si Bongbong hindi eh. Wala talaga. Hindi niya inaamin bagsak ekonomiya. Hindi niya inaamin na mataas ang krimen. Hindi niya inaamin naghihirap ang mga Pilipino. Never siyang nag-apologize for that. Never niyang inamin na magdanako yung pinsan niya, na yung anak niya, na siya ang pumirma ng GAA. Never niyang inamin yun. Ang Pilipino, forgiving naman eh. Aminin mo lang, patatawarin ka naman namin eh. Buti pa si Gloria Macapagal Arroyo noon, nag-apologize, di ba? I am sorry. Di ba? Pero ito si Bongbong, siya na ngayon walang nagawa sa Pilipinas. Putang inang yabang pa, akala mo siya ang pinakamagaling. Dito ako nabilib talaga kay Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo nung narinig ko tong speech na to, sabi ko, shit, sobrang lalim. Akala nyo normal na speech lang to. Tinan ninyo. Pagka hinukay mo ng malalim, makikita mo, talagang malalim na tao ito si Inday Sara. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay
dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Ayun, isa pang maganda dito sa sinabi niya. Na natatakot ako para sa mga anak ko. Natatakot ako para sa susunod na generation. Alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo kanina, ang reason why hindi siya tumakbong presidente noong 2022 is family, yung mga anak niya. Yun yung reason. Ngayon, yun na yung reason bakit siya tatakbong presidente. The Lord made her realize that kahit anong pag-aalaga mo, Inday Sara, sa anak mo ngayon, sira ang buhay niyan. Bakit? Kasi Pilipinas, sira eh. Kahit anong protekta mo sa kanila, somehow lalabas yan sa sa pakpak mo. Lalabas yan sa pangangalaga mo. At pag lumabas yan sa pangangalaga mo, pag wasak ang Pilipinas, mapapahamak yan, maniwala ka. So you cannot, hindi mo sila kayang protektahan for a long period of time. The only way para maprotektahan mo sila is to also let or make the country protect them. How? Ayusin mo ang bayang Pilipinas. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sobrang ganda ng Pilipinas, nakakalabas tayo. Sinusundan ba tayo ng mga magulang natin? Hindi. Naging maganda, masafe ang Pilipinas kasi nga, ibanilik ni Pangulong Duterte yung kalsada sa mga tao, sa mga residente, sa mga Pilipino. So, kahit anong alaga sa'yo, paglabas mo ng bahay, safe ba yung labas ng bahay? Hindi. So nakita ngayon ni Inday Sara na wala rin kwenta tong pag-aalaga ko sa anak ko kung yung Pilipinas na mamanahin nila. Kasi mamamatay din ako someday eh. Yung Pilipinas na mamanahin nila, yung Pilipinas na mamanahin ng mga apo ko, tsang ina, bulok. So hindi pwede yan. So hanggat kaya ko pa and binibigyan ako, inaatasan ako ng Panginoon ng responsibilidad na opportunity para ayusin yung bayan, ayusin ko na para hindi lang sa anak ko, pati sa anak ng iba. Ang galing! Galing mo, boss. Ibang klase ka ngayon, ha? Ano ba nakakain mo? Diretso. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Sa mga hindi Bisaya, hindi naman ako magaling mag-Bisaya pero naintindihan ko yung sinabi niya. Kasabot na ako, gamay-gamay lang. Sabi niya, ayaw niya dumating ang araw na yung kahirapan, tanggapin na lang ng mga Pilipino na kapalaran nila. Ayaw niya nun. Kailangan siyang gumawa ng paraan doon. Yun. Galing ko, no? Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang
Pangulo ng Pilipinas. Yun, di ba? So para sa Diyos, tinanin nyo, para sa Diyos at bayan. Ang ano ni Pastor Apollo Quiboloy, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ganun din si Inday, para sa Diyos. Because everything is para sa Diyos at para sa bayan. Laging unang Panginoon, tapos bayan. Yung sarili, wala na yan. Kasi kapag hinawakan ka na ng Diyos, wala ka na. At saka ang buhay mo naman, di mo naman talaga pag-aari ang pag-aari ng Panginoon yan. Pag nilagay ka ng Panginoon dito, ibig sabihin para ka doon. May plano ang Diyos sa'yo. Katulad nga na sinasabi ko, inilagay ka sa posisyon na yan, inilagay ka sa pamilya na yan, inilagay kayo doon sa pinakamagulong lugar sa Pilipinas at naayos nyo, hindi nyo yan kinaya dahil matalino ka, magaling ka, di mo yan kinaya ng ikaw lang. Nagawa mo yan dahil tinulungan kita. May kamay ng Diyos yan. So ngayon, mga Pilipino, isang pag-asa ito. Sabi ko sa inyo, hindi mananaig ang kasamaan over kabutihan. So itong mga nangyayari sa atin ngayon, lagi kong sinasabi sa inyo, gaano man kadilim, liliwanag din. Gaano man kahaba yung panahon, matatapos din. Lahat ng magsisimula, merong katapusan. So itong paghihirap natin ngayon, mahaba yung proseso, pero sigurado ako matatapos. Hindi kaya ni Inday Sara to sa isang termino. At hindi ko sinasabi na dapat madagdagan yung termino niya. Pero naniniwala ako na hindi lang matatapos kay Inday Sara yung good governance at yung mga mamumuno sa Pilipinas na matitino. Alam ko na simula pa lang siya. At alam ko na yung presidency ni Inday Sara will create a lot of Dutertes. Magiging ng Dutertista lahat ng mga Pilipino at yun na yung magsisimula, yung gagawin nito ni Inday Sara at ginawa ni Pangulong Duterte, yung simula na susundan ng mga susunod na generation ng mga politiko sa Pilipinas. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. I'll see you again next time. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
Wala